Good morning, everyone! Isa pa pa. Good morning, everyone! Yon! And syempre, I want to personally welcome you here in Faithful, where everyone is a leader who loves God and lead disciples. Okay, so let us start with some announcement before we proceed with our worship. So again, our Sunday service will always be every 10 a.m., which is today, and also 11:30 a.m. for the second service. And then also, we will be having our midweek service encounter this coming 28th of May 2026. That's gonna be on Thursday at 6 p.m. And meron po tayong guest speaker na si Pastor Painola that will be conducted here on site at Faith Pavilion, Muntinlupa City. And syempre, if ever po na meron tayong mga anaks, mga pamangkin, na mga youth po, starting from 13 years old, if you can invite them to join our campus ministry training that will be conducted on May 30th, 2026, Saturday. That's going to be from 7 a.m. up to 5 p.m. here in Faithful Central, Muntinlupa. And syempre, we won't be starting our service, and this service will not be completed if we won't be declaring our 2026 declaration. So are we guys ready? Are you guys ready to declare our 2026 declaration? Let's all stand up and come join me and declare our declarations. In 1, 2, 3, go. In God's holy fear we grow each day. We serve with love as we walk His way. We live His purpose as we choose to stay. We follow calling as we humbly pray. Our homes stand firm by guarding light. We trust His hand to protect us with might. He meets our needs with provision so right. We walk as one in His faithful delight. We read God's word for faith to be sown. We grow like Christ as His truth is known. With mustard seed faith, His powers shown. We rise each day, His greatness now grown. We shine God's light so our friends draw near. We speak His love with a bold, joyful cheer. We serve our neighbors with kindness sincere. We live His mission as His hope grows clear. We live in simple, holy fullness. We give and share with joyful gladness. Disciple daily with eagerness. This is the year of growing greatness. Hallelujah, praise God. Sabi po sa mga awit or sa Psalm 40 verse 8 to 11, ang nais ko'y sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ng iyong mga anak, di ako titigil. Pakisabi nga po, hindi ako titigil. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inilihim, hindi ko sinarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Aking nalalamang hindi mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at iyong katapatan, mag-iingat sa akin magpakailanman. Napakaganda po ng sinabi sa salita ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at katapatan ang mag-iingat sa ating kailanman. Ngayong umaga, ang ating panalangin po ay marinig at makita natin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating simbahan. Amen po ba? Let's all raise our hands and let's worship our God in prayer first. Lord, we are here today ready to see you, ready to experience you, ready to know what your will for us is. We thank you for your goodness. Tunay nga, Lord, ngayon ang nais namin ay ang kalooban mo at wala ng iba pa. In Jesus' name we shout, Hallelujah! Praise you, Jesus! Tunay nga, Panginoon, kilala mo ang lahat mula bituin hanggang sa amin. Awitin natin. Kilala mo mga bituin, mga likha sa daigdig, sa
Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Together! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah to our God! Dapat po sabayan niyo pa kami sa pag-indak with our God. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong pipigil. Jesus! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, Panginoon! Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Awitin po natin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Hallelujah! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Praise be to God this morning! And yes, sa huling first song na kinanta po natin, ang sinabi natin doon ay, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko. Ngayon naman, ang gagawin naman po natin is, ang sasabihin natin sa kantang ating aawitin ay, Mahal kita, Lord. And then, since our very existence is a blessing from our God. Sige po, isa nga pong breathe in. Breathe in the goodness of God. Inhale. Yan, sige po. And let us breathe out every worries that we have. Lord, we knew that we are too busy with our own perspective, knowledges, or mga nararamdaman, Panginoon. But then now, what we wanted to do is to be busy with you. Purihin ka, Panginoon, ang gagawin namin ngayong umaga. Naway maipamuhay po namin ang nais mo sa bawat buhay at bawat araw ng aming
araw-araw, Panginoon. Sige po, let's fear our God this morning and let's just praise Him with this song. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa panghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitan po natin siya. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking sandigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may
kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tunay nga, Panginoon, ika'y tapat, hindi nagbabago, hindi nagkukulang sa lahat ng panahon. Noon hanggang ngayon, ikaw ang aming maaasahang tunay. Patuloy ka namin pinapupurihan, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo
magliwanag ka. Let your light shine through us. Let your light shine through Faithful Jesus Church. Magliwanag ka sa aming mga buhay, Panginoon. We let go of any doubt. We let go of any fear of anything holding us back from serving you and sharing your love to others. We are ready to listen to your word. We thank you for your presence and your love and your saving grace. And all your people will shout a strong hallelujah and hallelujah. Hallelujah. Maaari na po tayo maupo sa presensya ng ating Panginoon. Ayan, good morning po sa bawat isa sa atin. So are you ready and excited to give na for the Lord? Para naman pong excited po ba tayong magbigay para sa gawain ng Panginoon? Amen, amen. So let us read this verse po from Hebrews chapter 13 verse 16. Sabi po dito, make sure you don't take things for granted and go slack in working for the common good. Share what you have with others. God takes particular pleasure in acts of worship, a different kind of sacrifice that take place in kitchen and workplace and on the street. So ang ating pagkakaloob po sa ating Panginoon, ito po ay act of worship. Pakisabi nga po, act of worship. Amen. Ayan. So, ako po, palagi ko naman din po itong sinasabi ever since natutunan ko siya. The moment na hinawakan ko yung salary ko, talagang ibinibigay ko na po siya sa Panginoon through online channels natin. And now, we are here sa bahay ng Panginoon at magbibigay po tayo ng mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. And nagpapasalamat po ang buong church sa pagiging faithful po ng bawat isa sa pagbibigay ng kanilang mga kaloob. This week po, isa po sa pinagamitan ng mga na-share po natin sa church ay ang ating DVBS po. Yan, we were able, yan po, salamat po sa lahat ng mga ka-faithful who supported yung gawain po ng ating Panginoon at nakapag-gather po tayo ng 95 kids. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So yung iba po na hindi nakasama sa amin doon physically, but nakasama naman po through sa inyong pagbibigay, sobrang nagpapasalamat po ang buong church. Palakpakan po muna natin ulit ang ating Panginoon. Sige po, are you ready to give? Excited? Excited po ba? Yes, sige pa, tayo po tayong lahat. Yung tayo natin dapat excited. Upo po ulit, upo. Upo, yan. Excited to give na po ba ang lahat? Tayo po tayong lahat. Amen. Sige po, panalangin mo natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa inyo po nang galing ang lahat ng mayroon kami, Ama. Ibinabalik lamang po namin what is due you, Lord God, para po magamit for the operation and mission, Lord God, ng church, Panginoon. All for your glory alone, Panginoong Jesus. And Lord God, right now, ano man po ang prayer request ng aming mga kasamang naririto, Panginoon, naniniwala po kami, Father God, as we plant this seed of faith, Panginoon, kayo po ang bahala sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tulad po ng aming inawit, ikaw po ang aming sandigan, Panginoon. At hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan, Panginoon. Lord, ibinibigay po namin ito ng may buong kagalakan sa inyo, Panginoong Yesus, at buong pasasalamat. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, pagdakila at pagmamahal sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen and amen. Sige po, if we are ready to give, yan, haba pong binibigay nyo, sayaw-sayawan po natin ang ating pagkakaloob. God bless us all po. Hello po.
Ayan. It's nice to see you once again. Meron po bang nakapagbakasyon dito? Sino po nakapagbakasyon? Wala? Okay. Kasi ang dami natin ngayon. Okay, thank God. Ayan po. So, nasa ika-4 na linggo na po tayo ngayon, ng Mayo. And we are still in the theme of Save to be Sent. So, God is preparing us for a mission or a purpose. Okay po? So, ang title po ng mensahe natin ngayon is Hakbang Lampas sa Takot. Heavenly Father, thank you. Maraming salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito, na sa simula pa lang ay ramdam na po namin ang iyong presensya. Salamat po sa pagmamahal mo po sa bawat isa sa amin. Despite, Lord, napakainit po sa labas, pero dinadala mo pa rin po kami dito sa iyong bahay-sambahan. We ask your Holy Spirit to fill us, to fill our hearts, to fill this place. Sa gayon, mas maunawaan po namin ang nais mong sabihin sa amin. Thank you. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, yan po. So, hampas-lampas sa takot. Thank you po. Hakbang. Again, hakbang lampas sa takot. So, gusto ko pong mag-share kayo dyan sa inyong katabi ngayon. Ano po yung isang bagay na kinatatakutan ninyo, pero gustong-gusto ninyong gawin? Sige po, pakishare naman dyan. Bibigyan ko kayo ng 1 second. Ang bilis. Mga 2 seconds. Sige pa. Ano ba yung kinatatakutan natin? Pero yung gustong-gusto po nating gawin. O ano daw ang sabi? Okay, sino po yung nagsabi na ang kinatatakutan niya ay magsalita dito sa harapan, pero gustong-gusto niya? Meron pa ba? Meron bang gustong magsalita dito sa harapan? Okay. Sino naman yung nagsasabi na gustong-gusto mo mag-swimming, pero natatakot ka kasi hindi ka marunong lumangoy? O, di ba? At sino naman yung natatakot dito na gusto mong sumali sa isang contest, pero natatakot ka kasi baka hindi mo masagot yung mga tanong? Di ba? So, meron tayong ganun eh. The point is, lahat po tayo may takot. Wala naman sigurong tao na walang may takot. Ano po? Lahat tayo may takot. At lahat tayo talaga ay... sandali lang po. Ayan. Lahat tayo may takot, pero minsan, isa pong maliit na hakbang lang ang kailangan para malampasan po ito. Okay? Isang maliit na hakbang lang. Kaya dapat, hindi po dapat yung takot ang pumipigil sa atin para tayo po ay humakbang, gumawa po ng tama, o sumubok po ng mga bago at mangarap po ng malaki. Sino po ang nangangarap ng malaki dito? Lahat naman tayo, gusto natin malaki yung ating pangarap. Ano po? At yan nga po ang ating title. Hakbang lampas sa takot. Mark 14 verses 27 to 32. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." So ito po yung pagkatapos ng feeding of the 5,000. Pinakain ni Jesus ang 5,000 kasama po ng kanyang mga alagad. At pagkatapos po nun, pinauna niyang pinasakay ang kanyang mga alagad na sumakay ng bangka. Para ano? Para po mauna doon sa kabilang ibayo. Kasi di ba nagmi-minister si Lord sa iba't ibang lugar. Pero habang nandun po sila sa laot, meron po silang na-encounter. Ano yun? Yung malakas na hangin at alon na humahampas sa kanila pong bangka. So, siyempre natakot po sila, di ba? Takot po sila.
At ang isa pa, nakakita sila ng isang lumalakad sa ibabaw ng tubig. So lalo silang natakot. Diba? Lalo silang natakot at nangilabot, ang sabi sa verse. Nangilabot po sila eh. Tayo po, kaya tinatanong ko kanina, ano po ba yung ating kinatatakutan? Okay. Alam niyo po, alam kasi ni Jesus na sila ay natakot. Kaya, tignan niyo yung word na agad. Immediately. Immediately, anong ginawa ni Jesus? Kinomfort sila. Kaya ang sabi niya, huwag kayong matakot. Ako ito. Diba? Baka naman, alam niyo, minsan dumadaan po tayo sa marami pong challenges ng buhay po natin. Maraming problema ang hinaharap natin. Pero ang unang reaction natin is natatakot po tayo. Di ba? Hindi naman po naiiwasan talaga yun. Pero alam niyo, sinasabi ni Lord sa atin, guys, wait lang. Kalmado lang kayo. Kalma lang. Ako to. Nandito ako. Okay? So, sinasabi ito sa atin ng Panginoon. Huwag tayong magpadaig sa takot. Kasi ang takot ay hindi po binigay ng Diyos. Kanino galing ang takot? O, hindi nyo alam. Kanino galing ang takot? Sa kaaway. Kasi hindi po tayo binigyan ni Lord ng takot. Anong sinabi niya? Anong binigay sa atin? Pag-ibig. Ano pa? Ay, nakalimutan nyo na. Sige, hindi ko na sasabihin. Alam niyo, kapag tayo po ay nahihirapan, nakakaramdam tayo ng takot, o alam niyo yung kabiguan, minsan nawawalan na tayo ng pag-asa. Diba? Dahil nakikita natin ang problema. Tandaan po natin, lagi po tayong sinasamahan ng ating Panginoong Yesus. Verses 29 to 30. Sumagot siya, halika. So kasi nagkaroon ng merong challenge eh. Diba? Anong sabi? Hiniling ni Pedro na lumakad siya. Palapit kay Jesus. Okay, pinatulan ni Jesus yung challenge. Come. Ang sabi niya, halika. Lapit. Anong ginawa ni Pedro? Lumapit naman siya. Sumunod naman siya. Kaya ang sabi niya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, ang sigaw niya. Diba? So, alam niyo ba na si Peter, ang pinakamalakas ang loob na alagad ni Jesus. That's why he stepped out of the boat. He stepped out of the boat. Sinubukan niya. Pero ano nangyari? Natakot pa rin siya. Diba? Natakot pa rin siya. Isipin po natin, baka naman may sinasabi si Lord sa atin. Baka merong ipinagagawa ang Diyos sa atin. And we need to step out of our comfort zone. Ano nga ba yun? Minsan, kailangan po at napakahalaga na meron tayong discernment. Ano nga ba ang pinagagawa sa atin ni Lord sa panahon ngayon? Kasi we are in the last days. At ang nais ng Panginoon, ang lahat ng tao ay maligtas. So anong gagawin natin? Uupo lang tayo? Makikinig lang tayo? Hindi. Kailangan nating humayo. Kailangan nating magpunta sa mga lugar. Katulad nung katatapos lang ng DVBS, 3 araw. Thank God, nakapagbahagi tayo ng ebanghelyo sa kanila, sa mga magulang. But it's not enough. Hindi po sapat yun. Meron pang ipinagagawa si Lord sa atin. Ano? Ano yun? Kailangan natin maging, yung awareness to discern ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon. And we need again to step out of our comfort zone. The moment na nag-focus si Peter doon po sa lakas ng hangin at doon sa alon, sabi diyan, nagsimula siyang lumubog. Alam nyo, madalas tayo ay lumulubog sa depression. Lumulubog tayo sa mga anxiety. Lumulubog tayo sa takot.
lumulubog tayo sa mga kabiguan. Tama ba? Di ba? Kaya madalas nagsisimula rin tayong lumubog. Pero hindi dapat eh. Di ba? Sasabihin mong, I am a beloved child of God. Anak yata ako ng Diyos. Hindi ako dapat natatakot. At madalas din na sa halip na tumingin tayo sa ating Panginoon, we have to fix our eyes on Jesus. Kaya lang madalas nakatutok tayo sa problema. Nakatutok tayo sa mga challenges na dumadaan sa buhay natin. Kaya tayo po ay nadadaig ng takot. Ang mga anak ng Diyos, hindi po talunan. Again, ang mga anak ng Diyos ay hindi po talunan. Amen. Yes. Napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Hesus yan. Kaya tayo po ay mga wagi. Winners po tayo, champions po tayo. Kapag dumadaan sa mga pagsubok, hindi ko po sinasabing hindi natin mararamdaman yan. Hindi natin naiiwasan. Pero kung iisipin mo, meron kang isang Diyos na pwede mong ma-overcome ang bawat pagsubok sa buhay. Magtatagumpay ka. Kailangan lang po nating sundin ang tawag ng Diyos. Yung sinabi niya kay Peter, halika. Anong ginawa ni Peter? Sumunod siya, di ba? Pag sinabi ba ni Lord sa atin, come. Susunod ba tayo? Minsan, di ba? Teka muna, wait lang. Baka ano bang meron dyan? Come. Teka muna, ang init sa DBBS, pupunta ba ako? Come. Sabihin nyo nga, ibulong nyo dyan sa katabi nyo, come. Focus on faith, not fear. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, ang sabi niya kay Pedro. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Alam niyo, nakita ko po dito, even strong believers nagda-doubt sometimes. Kasi nga pag nakikita mo, naku, ano ba to? Parang, alam niyo yun, minsan, inaasahan mo o yung expectations natin ay hindi nangyayari. Di ba? Andyan na, nagda-doubt ka, naku, hindi yata kalooban ng Panginoon ito. Na instead of praying, manalangin ka ng manalangin, Lord, ito ba talaga ang kalooban mo sa amin? Lilipat kami. Magsisimula kami sa Robgal. Ito ba talaga ang kalooban mo para sa amin? But never giving up. Never giving up. Kaya nga, pinakadidiin ko po dito, we have to stay out of our comfort zone. Kung minsan, ang maganda lang, ang Diyos hindi po nanghuhusga sa ating mga kakulangan. And, ito yun sinabi niya, bakit ka nag-alinlangan? Ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon? Meron ba tayo ng letter F? Faith. Do we have the faith to believe? Naniniwala ba tayo kapag nagsalita ang Diyos, gagawin niya yun? Diba? Minsan, ako naiisip ko lang po na parang, baka na-offend si Lord. Kasi para bang, or naiinsulto natin ang Panginoon, kasi para bang hindi natin mapagkatiwalaan yung sinasabi niya. Na kapag sinabi niya, at meron namang confirmation, ang Diyos, alam niyo, pag nagsalita, laging meron po siyang confirmation sa kanyang salita. May confirmation siya sa mga tao, pag kinakausap niyo yung mga tao. Pag sinabi, sige, go tayo. Let's go, punta tayo, subukan natin yan. Ang problema, nandun pa rin yung takot. Diba? Yun ang problema natin eh. Pero again, sasabihin ko po, tayo po yung mga anak ng Diyos. Tayo po ay mananampalataya ng Panginoong Hesus. Let's have faith. Ang kailangan lang naman po natin ay paghingi ng tulong. Tulong kay Lord. Lord, kung gusto mo talaga ito, susunod kami.
Ang kailangan lang naman natin gawin is to obey. Yun lang yun, mag-step out. Sumubok. Kasi hindi natin malalaman minsan ang kalooban ng Diyos kapag hindi tayo sumubok, kapag hindi tayo lumabas. Doon pa lang natin makikita kung paano kikilos ang Diyos sa buhay natin. Okay, hindi lang ito kwento ng paglalakad sa tubig. Ito ay kwento ng paglapit kay Jesus. Pag-alis sa comfort zone at pananampalatayang kumikilos kahit may takot. Marami ang gustong mas malalim na faith, pero ayaw namang lumabas sa bangka ng comfort at security. Hindi po, alam nyo, hindi pwedeng lumalim ang pananampalataya kung hindi tayo lalabas o kung hindi natin iiwan ang comfort zone. Okay. So, kasi po ang tunay na faith, nasusubukan po yan at lumalago lamang yan kung iiwan natin yung mga bagay na inaasahan natin na sa sarili nating seguridad. Doon po nasusubok yun. Pero ang katotohanan, sabi diyan, hindi ka lalago kung hindi ka hahakbang. Nasubukan nyo na po ba to? Na minsan merong kailangan pagdesisyonan, parang hindi mo alam, ano ba, ito ba, kanan ba, kaliwa, diretso ba, o tatalikod. Parang ganun. Di ba? Mahirap magdesisyon, lalo na kung ikaw lang sa sarili mo gagawa nun. Pero kung hihingi tayo ng tulong kay Lord, mas madali. Okay? Mga paghakbang tungo sa paglago. Number 1, sumunod sa tinig ni Jesus. Ikalawa, lumabas sa comfort zone. Ikatlo, yield to bold faith. Sumunod sa tinig ng Diyos. Verse 28 and 29, Panginoon, kung ikaw nga yan, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. So, kung ang nais po natin ay paglago, kailangan po nating sumunod sa tinig ng Diyos. Kasi ang pagsunod po ay nagsisimula sa pakikinig. Pakikinig at pagkilala sa kanyang authority. Okay? At bago tayo tunay na sumunod sa Diyos, kailangan nating pakinggan ang kanyang salita at kilalanin natin siya o tanggapin natin na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at may karapatang mamuno sa atin. Walang iba. Di ba? May relasyon tayo sa Kanya eh. Kaya siya lang yung may karapatan mamuno sa atin. And sabi nga, kung kinikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon, mas magiging handa po tayo na sumunod at magtiwala sa Kanyang kalooban. Right? Right po? Ayan. Okay. Si Pedro lumapit kay Jesus. Hindi dahil malinaw ang lahat, kundi dahil nagsalita si Jesus. Alam niyo, once na nagsalita si Lord sa atin, maiisip mo yung word, yung salita ng Diyos, buhay yan eh. Yung salita ng Diyos, it has authority. Ang sabi nga, maaasahan. Pag sinabi niya, oo. So, ibig sabihin, pumapahayag siya. Eto na, oo na. Ay, bakit ka pa magdo-double mind? Di ba? Madalas ganun tayo nagdo-double. Sigurado na ba? Tatanong pa rin natin ulit, sigurado ba, Lord? E sasabihin na naman sa'yo ni Lord, oo. Sigurado ka, Lord? Oo nga. Sinasabi ni Lord, oo nga, ituloy mo yan. Di ba? Hindi naman natin gustong sabihin sa atin ni Lord, bakit ka nag-aalinlangan ngayon? Ako ay Diyos. Alam mo yung iisipin mo, yung pinaglilingkuran po natin, Diyos yan. Diyos na hindi sinungaling. Nagsasabi ng totoo. Iko-confirm niya yan. Kung yan ang gusto niya, walang makakapigil. Amen. So, let's go. Labas tayo. Ang importante lang, nagkakaisa po tayong lahat. Sama-sama tayong lahat. Go to Robgal. Correct?
Let's go! Aba, parang konti lang. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig, pagtitiwala at pagsunod. Alam nyo, minsan yung pagtitiwala sa Diyos, ito po yung nagpupush sa atin to keep on going. Pagtitiwala sa ating Panginoon. Mas mahalaga ang salita ni Jesus kaysa sa sitwasyon. So, pipiliin natin, ano ba ang paniniwalaan natin? Yung sasabihin ng Diyos o yung problema mo? Saan tayo magfo-focus? Doon sa mga suliranin mo o doon sa sinasabi na salita ng Diyos? Merong ibinibigay na pangako ang Diyos sa atin. Di ba ang sabi niya, naalala ko lang ang sabi niya, my plan for you is to prosper you. Not to hurt you, but to give you a future. Yan ang plano ni Lord sa atin. Lumago. Hindi tayo mananatili sa ganito lang. Hindi tayo mananatili sa ganitong karami lang. Diba? Hindi naman sa hindi kontento. Pero kasi ang Diyos natin malaki. Kaya ang gusto niya, malaki rin. Malaki ang kanyang gawain. At ang nais niya, mas maraming makakilala, maligtas na tao. Yan ang gusto niya. At tayong lahat ang gagamitin ng Panginoon upang ipahayag ang Ebanghelyo. Kaya hindi lang tayo uupo dito. Hahayo tayo. Tatayo, lalabas, hahayo. Magwi-witness and share the good news. Ito po ang ating application. Ano ang pinapagawa ni Jesus sa atin ngayon? Bakit naaantala ang ating pagsunod sa Kanya? Posible po kaya na hindi nawawala yung takot natin o hindi tayo nagtitiwala sa sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Mas malakas o mas lumalakas ang simbahan kapag mabilis sumunod sa Diyos, handang maglingkod at may tapang sumunod kahit hindi komportable ang sitwasyon. Number 2, lumabas sa comfort zone. Ano ba ibig sabihin ng comfort zone? So ito po yung mga bagay na, yung bang iniiwan mo yung mga bagay na nakasanayan mo na, diba? Yung komportable, yun po yung comfort zone. So Matthew 14:29, bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Kung siguro hindi lang na-distract si Peter doon sa malakas na hangin at alon, magtutuloy-tuloy po siya makakalakad eh. Although nung una nakalakad siya, di ba? Kaya lang na-distract. Na out of focus siya. Na out of focus ang paningin niya kay Jesus. Pero siguro kung hindi nga siya na-distract, magdidiretso siya eh. Makakalakad siya at makakarating siya doon kay Jesus. So how about us? Tayo po. Magpapadistract ba tayo? Kung sinasabi sa atin ng Diyos, kung kino-confirm niya, lilipat tayo. Doon tayo sasamba sa lugar na yon. Magpapadistract po ba tayo? Hihinto ba tayo? Ops! Minsan yun ang problema. Di ba? Yung takot, nakakapag-urong ng buntot natin. Pero, alam nyo, yung nagtitiwala sa Panginoon, Lord, ang hirap nito. Ang hirap nitong pagdesisyonan. Parang hindi mo masabi na tama ba itong gagawin namin? Tutuloy ba kami? Ang hirap magdesisyon sa totoo lang po. Kahit napapag-usapan na ng mga leadership dito, ang hirap magdesisyon, ang hirap magpili. Pero alam nyo, hindi lang sa isang tao nangungusap ang Diyos. Sa lahat sa atin, nangungusap ang Panginoon. That's why may confirmation eh. Hindi lang sa kanyang salita, sa atin. At yun yung sasabihin mo sa ating leader, oo, sinabi ng Panginoon, lilipat tayo, let's go. Ituloy natin ito. Minsan nga, mas nagiging healthy pa yung iiwan natin yung comfort zone natin eh. Bakit? Kasi doon natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Doon natin makikita yung purpose natin. Minsan kailangan talaga nating iwan yung comfort zone. Kasi
Doon mo makikita yung mga himala na gagawin ng Panginoon sa buhay ng mga taong nais pang makakilala sa Kanya. At tayo yung gagamitin niya. Madalas po kung nananatili tayo sa comfort zone natin, nalilimitahan lang tayo eh. Hanggang dito lang tayo. Diba? Nalilimitahan lang yung ating pag-share ng gospel. Hindi tayo makausad. Para bang nai-stuck na tayo, dito lang tayo eh. Ito lang yung nakasanayan natin, ito lang yung gusto natin eh. Pero hindi pa tapos ang Diyos. Meron pa siyang gustong ipagawa sa atin na mas malaki. Meron pa siyang gustong patunayan. Meron pa siyang gustong ipakita sa ibang tao na merong isang Diyos. Ang dami niyong problema ngayon dito sa bansa. Pero gusto niyang patunayan, eto ako, andito ako. Huwag kayong matakot. May Diyos na pwedeng gumawa ng himala. May Diyos na pwedeng mag-solve ng mga problema natin. Sumunod tayo. Kailangan lang natin sumunod. Nang iwan ni Pedro ang bangka, doon niya naranasan ang himala. Siguro kung hindi siya bumaba, wala. Nandun lang siya. Comfort zone niya yung bangka eh. Diba? Nandun lang siya. Hindi niya mararanasan makalakad kahit saglit. Okay? Ang bangka ay simbolo ng safety, familiarity at control. Ang tubig ay simbolo ng uncertainty, tiwala at pananampalataya. So Hebrews 11:8. Sa pananampalataya, sumunod si Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Di ba? Si Abraham, nung sinabi siya, okay, punta ka doon sa lugar na yon, hindi siya nagtanong, Lord, saan yun? Ano ang meron doon? Hindi siya nagtanong, pero sumunod lang siya. That is the power of obedience. Kaya ano yung reward niya? Pinagpala siya ng Panginoon. Application. Ano ang ating mga takot at mga dahilan? Okay. Hindi lalawak ang misyon kung puro comfort. Walang risk, walang stepping out. Alam nyo, ibig sabihin lang nito hindi lalaki o uusad ang gawain natin kung hindi tayo susunod. Kung lagi lang tayo nasa komportable, dito lang, di ba, nai-stuck talaga tayo, nandyan lang tayo sa four corners ng church na ito. Pero kung susubukan natin ang bago, may bago rin gagawin ng ating Panginoon sa buhay natin. Ikatlo po ay magtiwala at kumilos ng matapang. Okay. Verses 30-31, nang makita niya ang hangin, natakot siya, ngunit agad siyang inabot ni Jesus. Yun nga minsan yung mga expectations natin ay hindi nangyayari. O di ba napofrustrate tayo? Napofrustrate tayo. Iniisip natin, naku, darating siya ngayon. Pero biglang hindi dumating, frustrated na tayo. Inaasahan mo ang babayaran mong bill ngayon sa electric, 1,000 lang. Di ba? Pero nung dumating yung bill mo, 5,000? Magkano ang bill nyo ngayon? Huwag nyo na sabihin. Kaya madalas, ang nagiging reaction po natin ay takot. Na imbes na matakot, i-present natin kay Lord. Di ba? Sabi mo, present your request to God. Lord, eto, yung bill namin, 10,000. Hindi ko alam saan kukunin to. Help me. Tiwala po sa Diyos. Habang nakatingin si Pedro kay Jesus, nakakalakad siya. Okay? Pero nang tumingin siya sa hangin, natakot siya at lumubog, pero kahit ganoon, hindi siya binitiwan ni Jesus. Ito po yung maganda dito Yung minsan talaga lumulubog na tayo sa problema, sumasakit na yung ulo natin, saan kukunin, saan gagawin. Di ba? Pero yung sinabi rito, hindi tayo bibitiwan ni Jesus. Yun ang pangako niya sa atin He will never leave you nor forsake you. Di ka niya iiwan. Di ka niya iiwan.
Meron po kaming matagal na panalangin. Yung prayer request po namin, ilang taon po yon. Nagkaroon po kami ng challenge no, sa family. At hindi ko po masasabing maliit. Malaki po. Hindi lang halata kasi laging tawa. Pero sa laging panalangin na ginagawa namin araw-araw, for how many years yun? Ilang taon po yun? Ang tagal. Nasagot po siya. Ito lang after ng ating breakthrough prayer and fasting. Napakabuti ng Diyos. Kung iisipin namin na para namang walang solusyon dito. Parang hindi na kami makakausad. Paano ba to? Pero alam niyo yung minsan talagang magpe-pray ka ng mabuti sa Panginoon. Bibigay mo yung tiwala mo sa Kanya. Maghihintay ka lang talaga eh. Ang pagsubok, ang takot, hadlang po yan sa ating paglago. Pananampalataya po ang kailangan. Laging lumapit sa ating Panginoon. Laging manalangin. Laging mag-ask, Lord, increase my faith. Dagdagan mo po ang pananampalataya ko, Panginoon. Sa gayon ay magpapatuloy akong maglilingkod sa iyo. Kahit ganito yung problema ko. Kayo po, ano ba yung mga problema nyo ngayon? Ibulong nyo kay Lord. Kailangan lang po nating maghintay. Kasi si Lord, sumasagot. Sumasagot po siya. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na patuloy na madaig ng takot. Hindi po. Kasi kapag ginusto po ng Diyos talaga, nasolusyonan niya ang problema mo, gagawin niya yan. At wala pong makakapigil sa Kanya. Amen. Okay. So, James chapter 2 verse 17, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Oh, faith. Diba? Pananampalataya, naniniwala, nakaupo ka lang. Yun yung sinasabi ko kanina. Kailangan mong humakbang muna. Minsan natatakot tayo, ikaw mag-pray, naku, ayoko, nakakatakot. O ikaw mag-preach, ayoko, ako nakakatakot eh. Kailan pa tayo matututong manalangin? Kailan pa tayo matututong mag-aral o mag-preach o magturo kung hindi mo susubukan? Kasi minsan pag sumubok ka na, ayun na yun. Tuloy-tuloy na yun. Nade-develop po yung godly confidence. Yung confidence binibigay po ng Panginoon. Siya yung nagbibigay ng talino. Ang iniisip ko, ano ba ituturo ko? Hindi ko alam to. Hindi ko to maipapaliwanag sa inyo eh. Pero lahat yung sinulat kong insight dito, parang hindi ko nabasa rin eh. Pero yung minsan pag nandito ka na, maririnig mo lang unti, sunod-sunod na parang naririnig mo yung boses ng Diyos na ito sasabihin mo, ito yung sasabihin mo. So katunayan na hindi tao, hindi lakas ng tao, kundi lakas ng Diyos ang magtutupad ng lahat ng ating pangarap. Application, kahit may takot, sumunod pa rin sa Diyos. Mawawala ang mga opportunities kapag pinangunahan ng takot ang ating mga desisyon sa halip na pananampalataya. Conclusion, si Pedro ay naglakad sa tubig hindi dahil matapang siya, kundi dahil sumunod siya. So we're doing this. Nagdidesisyon na po tayo. Susunod tayo sa Diyos. Susunod tayo sa Diyos. Kasama po ba kayo? Ay, mahina. Sasama po ba kayo? Amen. Siguro tayong lahat ay tumayo at punta na tayo ng Robgal. Tayo po tayo.
gusto ko pong hawakan ninyo yung inyong katabi. Sige po. At gusto ko pong ipanalangin ninyo siya. Pag-pray niyo po siya, nadagdagan ang pananampalataya niya. Praise you, Jesus. Worship. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Hawiin mo, Panginoon, ang mga takot sa puso namin. In the name of Jesus. Lord, susunod kami. And my faith Sa will nais be mo. made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without Sige po, let's worship. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Within my Worship you, Lord. ever want. Sinasamba ka namin, My aming Panginoon. faith will be made Hallelujah! stronger in the presence of my Savior. Hallelujah! Oh, glory to your name, Father God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong binibigay mo sa amin. This is the moment, Lord. This is the moment na binibigay mong pagkakataon sa amin. Na kami ay lalabas. Ang nais mo ay lumago kami. Ang nais mo ay makaabot sa maraming mga taong maliligtas. On your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Since I will call upon your name Lord, increase our faith. and keep my eyes above the Dagdagan mo pa ang aming pananampalataya, Panginoon. my soul will rest in your embrace. For I am yours. Help us to live our comfort zone. We cancel every work of the devil in our lives. In the name of Jesus. Pinapalitan namin ng kapayapaan ang lahat ng may takot sa puso. In Jesus' mighty name. Ama, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo sa buhay po namin. Patuloy kang manahan sa buhay namin, Panginoon. We submit to you everything, Father God. We are nothing apart from you, Lord. Ikaw ang aming Diyos, our Master, our Lord, our Savior, our Provider.
our healer. Salamat, Panginoon. Nawa po'y makita ang iyong kaluwalhatian sa buhay namin, Ama. Thank you, Lord, for your love and for your grace. In Jesus' name, we pray. Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Na-excite si Ate Beth. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. And as mentioned po by Pastor Beth, today is May 24. Next week is May 31. Meron po may birthday ng malapit na. And save the date, June 7, we're moving everyone for 1 month and hopefully for the next coming months to Robinson's Galleria Cinema 3. That's the reason why we moved the service to 10 o'clock, and then the other service is 11:30 is to prepare our body clocks para pag-conquer natin ng Cinema 3. It's not going to be easy, pero I believe with all my heart, and it has been confirmed earlier this morning, that God wants us to do better and reach to more people. Are you going to come and be with us? I cannot hear your amen. Are you going to come and be with us? But don't just come alone. Come with your families, come with your friends. Kaya nga po, hindi dito eh. Pupunta tayo to where people are. We will go to where people go. Maraming parking places kasi ang patwiran nila dito, may kotse sila. Wala namang parking. O, wala nang dahilan. Mainit. O, wala na ring dahilan. Kaya ikaw, sabihin mo sa seatmate mo, gumalaw ka na. Mag-invite ka na. Yes? Are we ready to obey God's call? Let's all stand up. And pakikamayan po ang 5 mga kapatid at sabihin mong hakbang, hakbang, hakbang. Hindi mukbang, ha? Hakbang, hakbang, hakbang. And I want you to lift up your 2 hands na paganito. 2 kamay, bukas ang mata. Lahat ng takot, lahat naman tayo meron nun. Lahat ng mga sabit, lagay dyan sa kamay. Ialay natin sa Diyos para magaan ang ating mga paa at ang ating pusong makahambang towards what God wants us to do. Let us all pray in faith. In the name of Jesus, O Lord, nilalagay po namin sa aming mga kamay lahat ng tanong, lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng hindi magagandang mga emosyon, pag-iisip na meron po kami. And all together, we lay them at your feet. Gaya ng sinabi mo kay Pedro, parinig niyo po sa lahat na hinihiling niyo ang bawat isa sa amin na lumapit, humakbang papunta sa inyo. And as we obey you, Lord, we know hindi lang hanggang dito ang magagawa ng buhay namin. Hindi kami maliit, hindi kami kawawa, hindi kami mahirap kung hindi kami ay pinagpala. Come on, lift up your 2 hands higher to the Lord. Narito po ang mga kamay ng handang sumunod sa inyong tawag. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, receive the blessing, receive the anointing of the Holy Spirit to go and make disciples. And everyone will say, we can now go and make disciples. God bless us all.